Ayan, what is up mga kapitbahay, no? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so for today's video mga kapitbahay, meron isa tayong subscriber na nagtatanong kung okay nga ba daw yung Gomo SIM or yung SIM card na nabibili na Globe na Gomo SIM. Okay, so actually mga kapitbahay, dito sa bahay namin kasi merong nag-work from home. So, ang backup internet ko which is yan yung Gomo. Okay, so ang router ko dito sa bahay is yung binili ko is ganitong router siya. Ganitong router siya. Yan, ganitong router siya. Yan. Yung Globe, yan, nabili ko lang sa online Lazada, which is nasa 600 ata. Ito yung mga disconnected na Globe at home. Tapos, bumili ako ng Gomo SIM, which is ito yon. Ayan, kung yung mapapansin, naka-Gomo SIM yan. Okay, so ang tinatanong nila sa akin, tinatanong nila ako kung malakas nga ba talaga yung Gomo SIM. Okay, so based dito sa experience ko mga kapitbahay, kasi dito, kung yung mapapansin, yan, kung yung mapapansin, kung yung mapapansin, yung signal ko is naka 4 bar, which is, minsan pumapalo niya ng 5 bar, which is, default lang yan, wala akong nilagay na external. Kasi, dito sa area namin, malalapit lang, paikot dito sa bahay namin, mayroong kaming tatlong Globe cell site na almost hindi abot ng 2 kilometers, mga 1 kilometers lang. O minsan, mas malapit pa rito, may bagong tinatayo. Kaya, yung ano namin, yung signal, medyo sobrang lakas po niya. Kasi, patag nito, malapit kami sa cell site. Tapos, ang ginagawa ko is, ang router ko is, hindi to 5G. Naka-LTE lang to. Naka-LTE advanced lang to. Itong mga ganitong router is naka-LTE po ito. Ayan, LTE lang po yan. Kasi yung mga modem router na 5G medyo mahal. Umaabot ng 5K. So, o 4K, ganun. So, ito, mura-mura lang, 600 lang. Okay, ano nga ba advantage kapag naka 4G ka sa ngayong panahon sa 2025? Kasi, syempre, halos lahat ng devices is naka 5G na. So, naglilas na yung congestion dito sa 4G. Which is, lahat ng mga device na 5G is doon sila connected sa 5G antenna. So, dito sa mga naka 4G lang, so medyo advantage kasi konti na lang gumagamit masyado. Konti na lang yung mga device na LTE 4G. So, okay yung speed. So, katulad ng dito sa akin mga kapitbahay, yan, yung mapapansin. Login natin user. Ayan, user. Tapos, ito yung password ko. Yan yung mapapansin. Ayan. Yan yung mapapansin. Ayan. Paano nga ba natin malaman kung ano ang tamang pagka-setup ng ating modem na ganito sa bahay? Paano natin malaman na tama yung area na pinaglagyan natin? Okay? So, wait lang. Tama yung area na pinaglagyan natin. Okay, so dito mo yun malalaman mga kapitbahay. I-access mo yung IP nito, tapos pupunta ka rito sa firmware. Okay, so sa mga ganitong router, which is 254, usually yan yung ginagamit ni Globe. Okay, so dito sa atin, ayan, ang importante mga kapitbahay, eto. Kailangan mataas yan, dapat above 10 yan. Tapos eto, dapat below, dapat negative 50 pababa or mas hindi dapat lalagpas ng 100. Kasi kapag ito, lalagpas to ng 100, tapos ito, bababa yan. Automatic. Kapag tumaas to, bababa to. So, kapag bumaba to, tataas to. Okay? Kaya, pag ganyan, dapat, pag kunyari, nasa bahay kayo, pag bumili kayo ng ganitong router, yan, ng ganyang router, dapat i-consider nyo, ilipat-lipat nyo. Okay? So, dito sa bahay, alam naman nyo na yung internet ko is StreamTech, which is up to 300 Mbps. So, alam naman natin na si StreamTech, minsan talaga, kahit anong provider, hindi natin maiwasan yun na nagda-downtime. So, meron akong backup, which is Gomo SIM. So, bakit nga ba? Nagtatanong sila, bakit nga ba Gomo SIM, hindi dito? Okay, so ang kagandahan kasi dito sa Gomo SIM, ayan, hindi na expire yung load mo. Kung yung mapapansin, walang expiry. Ayan, kanina kakapaload ko lang nito, tapos naglaro ako ng Valorant. So, ito pa pala, ipapakita ko pala sa inyo na okay siya sa gaming. Nagulat nga ako eh. Ayan, kung yung mapapansin, 29.85 gig pa ang natitira. So, pinaglaruan ko na niyan kanina. So, hindi pa umabot ng 1 gig yung naubos ko. Kahit naglaro ako ng isang Valorant. Okay, kikita nyo ba? Wait lang Yan o. Ay, sorry. Ano ba yun? Yan o. Diba? 29.85. Diba? So, yan yung kakaload ko lang na 300 pesos. Tapos, nasa 30 gig na. Eto, nakalagay rito is, ayan ko nyo, malabo lang kasi camera pag ganito.
Ayan, oh. No expiry yan. No expiry. Hindi na expire. Yun yung kagandahan ng GOMO SIM. Kapag niloadan mo yung router mo, hindi ka hindi ka aalangan na ma-expire. Di katulad ng iba na na-expire. Ito, hindi. As long as na hindi mo naubos, nandyan pa rin. Kaya, sulit. Okay? So, sa ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung speed test sa ganitong status. Ayan, napakababa, oh. RSP niya is 86 negative. So, yung SNR niya minsan umaabot ng 17. Okay? So, maganda po yan kapag ganyan, mas lalo na kung mas mababa to. Okay? So, yung iba, binibilan nila ng external. Wait lang. Ay, hindi nyo kita pala. Yan, oh. Negative 86. Yung SNIRR niya, umaabot minsan ng 17. So, kapag 10 pataas, mabilis po yan. Tapos, pag 100 pababa to, like 50 or 70, mas okay yun, maganda yun. So, ito tataas yan sigurado. Pag umabot to ng 20, mabilis yan. Okay? So, kanya mapapansin, LTE lang itong mga kapitbahay. Ayan. Yan yung backup internet ko dito sa bahay. Kaya, sulit to, mabilis. Kunwari, nag-work from home ka, tapos mag-online ka, calls, at saka, tag nito. Kunwari, mag-zoom ka o mag-Google Meet, okay na okay po itong mga kapitbahay. Solid. Ayan. So, kung nyo mapapansin, mag-speed test tayo, ha. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito, yung router na to, nakakabit to doon sa taas sa second floor, sa bintana. So, mayroon lang akong kable na nakalatag, papunta dito sa switch ko, tapos, nakalagay sa PFSense firewall ko. Kapag nawala yung pinaka main internet ko, binubuksan lang namin to kapag kunyari may meeting. So, ino-on lang to para automatic naglo-load balance siya doon sa PFSense. So, automatic, kapag nagmi-meeting, tapos naputol yung stream tech, automatic, yung calls, continue pa rin kasi nandito si GOMO. Okay? So, ganun yung setup ko dito sa bahay. Kaya, solid to mga kapitbahay. Ipapakita ko sa inyo yung speed test ko. Yan, speed test yan ng ganitong status. 4 bar, negative 86, tapos 14, pumapalo ng 15. Ganito yung speed niya na nakukuha ko. Ayan. So, palitan natin yung server. Gawin natin globe. Globe. Ayan, Taguig. Mas malapit. Okay. So, ayan. Napakaganda ng speed ko. 300 pesos na 30 gig ata. Ayan. So, ganyan yung nakukuha ko. Kung yung mapapansin, napaka-stable sa ganitong status. Ayan. Tapos, tingnan mo yung upload ko. Di ba? So, kunwari, nagmi-meeting ka or nag-zoom or nag-Skype or nagmi-messenger, solid to mga kapitbahay. Pwedeng-pwede na to sa inyo. Kaya, GOMO SIM, kahit LTE lang, okay ka na doon. Basta, ang importante, pagdating sa bahay nyo, hanapin mo yung pinaka-the best na signal sa area ng bahay mo na ganito dapat ang nakukuha. Ayan. Mas mababa dapat. Yan, kung yung mapapansin, di ba? Di ba? So, kapag ganyan, mabilis na po yan. Pwedeng-pwede mo na i-online kung ano mang gagawin mo. Solve na solve ka na po dyan sa speed na yan. Ayan, napakaganda. Tsaka, GOMO SIM, hindi na expired yung load. Pwede mong itago. Gagamitin mo lang kung kailan mo siyang gagamitin. Okay? Ayan. Diba? Isa pa. Tapos, nagtatanong din siya kung okay ba siya sa iyo. Tumataas minsan. Umaabot ng 20. Diba? Ito pa mga kapitbahay, nung naglaro ako sa Valorant, dito sa StreamTech internet ko, minsan, nagne-network connection. Dito, sa GOMO na to, gamit tong LTE router na to, hindi ko siya nakita, nagkaroon siya ng ganun. Okay, so, ayan akala mo fiber. Kasi, tingnan mo yung download, upload. The same. So, parang symmetric internet. Okay? Di ba? The same. So, goods na goods ka po dyan. So, ngayon naman, yan, sa ganyang settings. Okay? Dapat, tandaan nyo palagi na ito yung RSRP is mas mababa sa 100. Like, for example, yan, katulad ng sa akin, 80. Yan.
Ito yung importante. Kaya ilipat-lipat mo para ma-reach mo yung ganitong negative 80 or negative pababa. Ayan, 79. Para tumaas to. Ayan. Okay. So, let's go. Papakita ko sa inyo, magbubukas ako ng Valorant. Wait lang. Magbubukas tayo ng Valorant. So, kung nyo mapapansin, ayan, baka mamaya sabihin nyo, dinadaya ko kayo, IP config. Ayan. So, globe po yan. Okay. So, ayan, na-access ko. Diba? Yung speed ko. Ayan. Naka-GOMO, LTE. Naka 30 gig yung data. So, ngayon, nasa 29 gig na lang. So, subukan natin maglaro ng Valorant. Login natin. O, diba? Pasensya na sa boses ko. Medyo naulanan tayo nung nag-ride. Kaya ganyan. Ayan, o. Kina mo, ang bilis. Close natin to. So, ayan. Status natin is signal strength is 4 bar. Tapos, ayan. World is free to, okay. Commander na daw. So, close natin to. Ayan. Diba? Solid, mga kapitbahay. So, combination, bili ka lang. Kung may pera ka, mas maganda kung bibilin mo na modem router is yung 5G na. Kasi talagang mabilis talaga yun. Pero, medyo may kamahalan yung price. Pero, kunyari, nagbabudget ka lang, yun. Pwede na tong LTE modem na to na kahit mga second. Maraming nagbibenta niyan sa Facebook Market. Ito sa Facebook Market ko lang to nabili. Pero, yung LTE na GOMO SIM, madali lang po yan i-register. Pag bumili ka ng SIM card na GOMO SIM, nandun lang yan sa likod. Nandun yung instruction kung paano mag-register. Parang nag-register ka lang din ng normal SIM card mo. Tapos, ang price kasi ng mga normal SIM card na Globe or 5G na sa 100 plus, ito medyo mahal. Nasa 350 yung GOMO SIM. Solid naman. Automatic kapag binili mo siya, may kasama na siyang 30 gig. So, ang dami na po nun. Hindi mo na kayang ubusin yon. Kung magbo-browse ka lang, tagal yun. Okay? Ayan. So, kung nyo mapapansin, play. So, magpi-play tayo, ha. So, let's go. Kung nyo mapapansin, oh. Ayan. Hong Kong. Tingnan mo naman, no. 39 ms. Tapos yung Singapore ko is, ayan, medyo mababa. Pero, ganyang ping, okay na yan. So, that much muna tayo. Yung mapapansin. Parang akala mo naka-fiber home ka din. Solid. Oh, yan, oh. Baka may sabihin nyo, dinadaya ko kayo, ha. Yan. Okay. So, kahit, kunyari, nasa probinsya ka, bagay ito sa'yo. Yung mga ibang naka-piso wifi, eto din naman ginagamit, GOMO SIM, para makapagbenta lang sila ng internet. So, nilalagyan na nila ng wifi, tapos nilalagyan nila ng access point. Ayan, hindi mo pansin. Ang baba ng ping ko. Oh, tinan mo yung latency niya. 3 ms lang. Ayan, oh. Sa taas. Okay. Nakikita nyo ba? Yan. Kaya nyo mapapansin. Yung ms ko, 3. Oh. Tapos, hindi lumalabas man lang dito yung network error. Pero pag dun sa stream tech ko, nakikita ko network error. Pero goods pa rin. Bihira lang. So, ngayon, oras mga kapitbahay is 12 AM na ng madaling araw. So, hindi ko lang na-try ito sa umaga. Pero, iti-testing ko. Isi-short ko. Titinan ko sa umaga kung goods to. Like, for example, mga alanganin. I-update ko kayo. Pero, sa mga ganitong oras, usually naman kasi, kapag nag-work from home ka, like US base or ibang bansa is gabi. So, pwedeng-pwede sa ito. Yan. Diba? So, tignan natin sa cellphone natin. $29.85, hindi pa rin nag-update. Hindi pa rin nababawasan. Tingnan natin. Okay. Very good. So, let's go. Subukan natin to. Sana okay. Ayan. I'm out of here.
O, diba? Tignan mo, oh. Hindi mo man lang nakita dyan yung ano, yung network error. O, diba? Amazing. Playing Valorant with... Alam naman natin na yung Valorant is sensitive dito sa ping. So, ang gamit natin ngayon is Globe LTE na modem tapos naka-GOMO SIM na 5G. Pero, ang nababasa niya is LTE lang. Kasi nga, LTE lang yung ano natin, yung router. Uy. Ay! O, diba? Never mo man lang nakita yung ano. Okay, let's go. Reloading. Gotta go. Good attempt. Hard reloading. Uy! Taas pala. O, diba? Napakaganda. Hindi ko man lang nakita na nag-high latency, oh. Game latency is 9, umaabot ng 10, pero goods yan. New stage in 10. Ganda na rin. Be at peace. Sage isn't just a hero. Can't use that yet. Stage 2. Aray. Talo. So, ayan mga kapitbahay. So, ganun lang. Ganun kabilis mga kapitbahay. Solid to yung GOMO SIM. Ayan, ganun mo kapansin. Never kong nakita nagkaroon ng network error. So, dahil lang sa GOMO SIM with Wi-Fi, LTE, 4G na ganitong gamit natin. Yan, ito. Solid. Solid yung Valorant. Tsaka hindi nagbabago. Dapat yung signal mo is hindi nagbabago. Kaya hanapan mo ng mabuting tag nito, mabuting area kung saan pwede para yung signal mo is solid. Ayan. Tsaka panatilihin nyo na ganito. RSRP is negative 80. Dapat mas mababa pa dyan para okay na okay. Yan yung SINR. Dapat mas mababa pa dyan para mas okay. Okay, so ayan lang mga kapitbahay. Sana nasagot ko yung mga katanungan ng subscriber natin. So, ang title nito is Actual Speed Test ng 4G LTE with GOMO SIM. Okay, let's go. Maraming salamat. God bless and peace.